Hello mga kababayan, nandito po tayo para i-repair yung kisame ng anak ko kasi hindi po natin napalagyan ng kisame noon kasi kulang po siya sa budget. So nilalagyan ko lang po siya ng mga ganyan, no, para kahit pa paano mabawasan yung init. Pero ngayon sobrang init na talaga. So lalagyan po natin ng kisame at walang ibang gagawa kundi ako. Dahil babae tayo, hindi po 100% na quality yung ating gawa. Tutulungan po ako ng anak ko na lalaki, pero siya alalay lang. Ang maglalagari tayo, magpupukpok ng pako, si nanay, at tapos ako din ang magsusukat. Ayan, yung dingding, yung kasi sa boarding house yung kabila niyan. So itong bintana na to, tatakpan natin siya. Tapos yung dingding, tatakpan din natin. Magdo-double wall tayo. Pagkatapos, pipinturahan po natin. Ayan. Ito po yung hindi pa yan, i-repair natin yan. Pagkatapos niyan, ayan ang anak ko, katulong po siya sa pagsusukat. Ayan. Sobrang liit na kwarto lang. Good for one person lang talaga. At yan. Sukat-sukat na tayo dyan, mga nanay, mga kananay. Patayin ko lang. Ayan. Gusto ko na rin ituro sa anak ko kung paano gumawa. Kasi siya ay 14 years old. So, kailangan alam niya rin po yung mga diskarte dyan. Ako, hindi ako marunong sa paggagawa ng ganyan. Pero inaaral ko pa siya. Pagsusukat. Sanay po tayo sa pagsusukat dahil tayo po ay nananahi. So, sanay tayo sa pagsusukat. O, ito na. Gagawin muna natin yung sa cover, ding-ding doon sa may bintana papunta doon sa kabilang boarding house. So, kailangan nating takpan para yung ingay ni kuya ko ng aking panganay ay hindi naririnig sa kabilang boarding house. So, takpan natin yon. O, lalagariin muna natin yung kahoy kasi dahil wala kaming plywood na buo, so ang gagawin namin, pagdudugtungin namin yung dalawang plywood para makabuo ng isang mahaba. Ayan, no. Susukatin natin ang plywood. Sukat lang, mga mother. Sanay po tayo sa sukatan dahil tayo po ay nananahi. So, expert tayo sa sukatan. Susukatin, taas at baba. Then, yung kumbaga sa yung sinukat ko na yung haba, yun. Bali yung lapad, dyan. Wala dyan. O, susukatin hanggang baba. Diba? Para tayong karpintero talaga. For first time po natin gumawa ng kisame na buo. Kasi kami po ay may mga boarding house. Then, ang asawa ko nasa ibang bansa, hirap po talaga akong maghanap ng karpintero. Kaya nasanay na po ako na kapag i-repair yung may i-repair na mga kisa-kisame, kami ng anak ko lang yung gumagawa. Siya yung katulong ko, ako taga-pukpok, ako taga-lagari. So nasanay na ako na gumagawa ng maliliit na mga kisame na repair. Pero sa ngayon, isang buong kwarto ang gagawin natin. Eto na, pagdudugtungin na natin yung ating plywood. Actually, ang plywood na nakuha ko ay repair, second hand. Yan ay binaklas lamang po mula doon sa pintuan ng pamangkin ko, nagre-repair sila. So, ni-recycle po natin para makatipid. Kaya ganyan yung itsura niya, medyo madumi. Parang hindi actually madumi, maano lang siya. May pintura naman siya pero luma na nga. Ayun, akala mo halos kulay brown na. Pero puti po ang pintura. Yan. Ipapantay po natin dito sa gitna. Ilalagay natin sa gitna. Tapos, papakuan yan siya para yung kasunod na idudugtong natin ay mapapakuan din natin. May pamakuan siya dyan. Yan. Papakuan na ni mother. Ang papakuan. Kailangan pantay kasi pag hindi siya pantay, pangit siyang tingnan. So, para hindi na rin tayo magdodoble ng lagari, kailangan pantay na pantay ang pagkakapako at ang pagkakalagari niyan. So, papakuan, mag-iingat tayo kasi syempre, iba ang trabahong babae sa trabahong lalaki. Ingat tayo sa baka mapukpok ang kamay. Diba? Ay dahil uno lang ang size ng ating pako,
So maiksi lang siya. Konting pukpukan lang, babaon na kaagad siya. Kailangan pantay ha. Then, syempre, iwasan natin yung magkaroon pa ng gap. Yung parang may butas dito sa gitna. Kasi pangit siyang tingnan. So, kailangan, dikit. O, pinupukpok ko siya sa gilid para dumikit pa. O, eto na. Ikakabit ko na dun sa bintana na papunta doon sa boarding house. At dahil wala naman kasi siyang kahoy na pamakuan, so yung kahoy na aking pinagtugtungan, ayun, ito na. Kakabit ko na yung kisame. Nagawa ko na yung pangalawang kisame. Actually, wave nga yan siya, pakurba. Dahil yung poste na nakalagay dyan sa gitna ay medyo makapal kumpara dito sa dalawang nasa gilid. So, ang nangyayari, pa-wave siya. Pero ayos lang din kasi si kuya lang naman ang tutulog dyan. Pag napinturan, tingin ko hindi na masyadong halata. Ayan. Sukat-sukat. O ginagawa na rin natin ruler yung ating lagari para lalagyan siya ng medyo kanto doon kasi nga meron siyang kahoy doon. Ayan. Sunod naman na gagawin ay ayun, yung may ano yan siya dyan ni kahoy, so kailangan may konting ayan, ako na si mother. Dito mahirap, actually mahirap gumawa ng kisame. Unang-una, kalaban mo pagod. Mas mahirap gumawa ng kisame kasi ako experience ko. Yung ulo mo, then yung pwersa mo, pag ganon, yan, hinahawakan mo pa yan para pumantay, tapos nakaangat yung ulo mo, nakakapagod, nakakangalay, pero tiis ganda ang nanay para sa anak. Sa babae para kita. Diba? Tiis ganda. Mamaya pipinturahan natin yung pagkatapos. Hanapin muna natin yung parang ano ba tawag nila doon? Parang poste na nakalagay dyan, pamakuan. Kasi baka pako ka ng pako, tapos di naman magtutugma doon sa kahoy. Then eto na, dahil tapos na pala yung ating kisame, isusunod na natin yung double walling. Yung dingding naman, kasi yan siya. Ang may dingding dyan, sa labas lang. Yung loob, walang dingding. So, lalagyan natin yan ng dingding. Pangmalakasang sukatan na naman ng mga mother. Susukatin, dahil nasa ilalim siya. So, nakayuko ako. Then, ang aming higaan kasi, ang bed ni kuya ay mahirap tanggalin kasi since masikip yung kanyang kwarto, dyan kasi talaga niya inassemble. Kaya pag nilabas mo yan siya dyan, hindi siya magkakasya sa pintuan. So ako, tiis ganda ko, kailangan makisama ako sa kama para lang magpako dyan at magsukat. Kasi mahirapan na rin ako magtanggal ng mga tornilyo niya. So ayan na. So, nalagari na yan. Ikakabit na siya doon dahil nga nandyan si kama, masikip, nagtitiis ako dyan. Sobrang ngalay din yan kasi sobrang sikip, ang hirap magpako dyan. Yan tayo mga nanay, gagawin ng lahat. Ibig sabihin yan, yung mga ginagawa ng mga tatay kaya rin gawin ng mga nanay. At pagka nakita ng mga bata yan na, si nanay, kayang gawin palang ganito. Then lalo na, ang anak ko panganay, dalawang anak ko puro babae, puro lalaki. So magkakaroon siya ng idea na, kaya ni mama. So ako, pag laki ko, kaya ko rin. Ito, napapakuan na natin yung pahirapan. Kasi nga, hirap tayo sa space. So ayan, ganyan ang itsura natin. Ayan. Papakuan. Malambot lang naman yung kahoy, kaya hindi tayo nahirapan sa dahil malambot lang siya pagka nakabaon na yung pako, dire-diretso na po yan. Yun, sige, tuloy-tuloy lang yan.
Ayan, diba? Hirap. Actually, 2 days po natin ginagawa yan. Ito na. Ayan na. Napinturahan na yan. Tapos na. Napinturahan na. Ito na yung double walling natin. O, nagawa na. Napinturahan na rin. Hindi lang natin na-videohan kasi nga medyo kapos tayo. Nalobat ako din. Nakapos ako sa oras. Ayan, tapos na siya. Hindi siya quality. May konting butas-butas konti. Pero ayos na. Kasi sobrang init. Pero yan ay practice pa lamang. At malay mo next time at magaganda pa ang gawa natin. So ayan na. Tapos ng ating mission. Maraming salamat. Maraming salamat sa panunood sa ating konting video para sa mga nanay na katulad ko na nagtatry gumawa ng mga gawaing pam lalaki. Thank you for watching. Please watch always Jordan Channel. Goodbye.